Sa gitna ng putukan at dugo, sa isang lugar kung saan ang hangin ay amoy pulbura at takot, may isang kabayong hindi tumakbo. Sa halip, pinili nitong manatili. Ito ang kwento ng isang nilalang na nagturo sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng katapangan sa paraang hindi natin inaasahan. Isipin niyo ang isang malawak na larangan ng digmaan. Gabi na. Ang buwan, tinatabingan ng makapal na usok. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang sundalong nakahandusay, sugatan at nag-iisa. Bawat paghinga niya, isang pakikibaka. Bawat tibok ng puso niya, isang paalala na malapit na siyang sumuko. Wala na siyang bala para ipagtanggol ang sarili. Wala na siyang tubig para pawiin ang uhaw. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang pag-asa. Sa isip niya, ito na ang katapusan. Dito na siya mamamatay, malayo sa kanyang pamilya, malayo sa lahat ng minamahal niya. Isang numero na lang siya sa listahan ng mga nasawi sa digmaan. Habang hinihintay niya ang kanyang huling sandali, may narinig siyang mahinang kaluskos. Inaasahan niyang kaaway na ang darating para tapusin siya. Ngunit sa halip na isang sundalo, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Isang kabayo, pagod na pagod, nanginginig sa takot at may mga sugat din sa katawan. Isang kabayong dapat sana ay tumakbo na palayo, humanap ng ligtas na lugar, pero hindi ito umalis. Dahan-dahan itong lumapit sa sugatang sundalo. Tila na iintindihan nito ang kanyang kalagayan. Walang salita, walang utos, simpleng lumapit lang ito at humiga sa tabi niya. Hinayaan ng kabayo na isandal ng sundalo ang kanyang katawan dito. Sa buong magdamag na iyon, ang kabayo ang nagsilbing kanyang kumot laban sa lamig ng gabi. Ito ang kanyang sandalan, literal at emosyonal. Sa init na nagmumula sa katawan ng hayop, naramdaman ng sundalo ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pag-asa. Isang katiting na pag-asa na baka sakaling masilayan pa niya ang bukang liwayway. Ang kabayong iyon, sa gitna ng kaguluhan, ang naging dahilan niya para lumaban pa, para mabuhay pa. Pagsapit ng umaga, isang himala ang nangyari. Isang grupo ng mga medik ang dumating. Natagpuan nila ang sundalo, buhay pa, nakasandal sa isang kabayo na tapat na nagbabantay sa kanya. Nailigtas ang sundalo. Dinala siya sa ospital, ginamot ang kanyang mga sugat, at unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. Nabuhay siya. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa kanilang kampo. Ang kwento ng sundalo at ng kabayong nagligtas sa kanya. Pagkalipas ng maraming taon, ang digmaan ay natapos na. Ang sundalong iyon na minsang nawalan ng pag-asa sa gitna ng labanan ay nagbago ng landas. Hindi na siya humawak ng baril. Sa halip humawak siya ng libro at tisa. Naging guro siya at ang pinili niyang ituro sa mga bata ay hindi ang mga stratehiya ng digmaan o ang galit laban sa kaaway. Ang tinuro niya sa kanila ay isang bagay na mas makapangyarihan, ang kapayapaan. Sa loob ng kanyang simpleng silid-aralan, may isang bagay na laging nakakakuha ng pansin ng kanyang mga estudyante. Isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Hindi ito larawan ng isang bayani o isang general. Ito ay larawan ng isang kabayo. Isang ordinaryong kabayo na may malungkot ngunit matapang na mga mata. Isang araw, isang bata ang nagtanong, "Sir, bakit po larawan ng kabayo ang nakasabit diyan? Espesyal po ba siya?" Ngumiti ang guro, isang nangiting may bahid ng nakaraan. Tumingin siya sa larawan at sinabi, "Oo, napaka-espesyal niya dahil siya ang pinakadakilang guro na nakilala ko." Lumapit siya sa larawan at hinaplos ito. "Siya ang nagturo sa akin," sabi niya sa kanyang mga estudyante, na kahit sa gitna ng pinakamalalang digmaan, kahit sa gitna ng pinakamatinding galit at karahasan, may mga nilalang pa ring pinipili na maging mabuti, pinipili pa ring magpakita ng habag. Ang aral na ito ang naging pundasyon ng kanyang pagtuturo, na ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng malakas na boses o grandiosong mga gawa. Minsan, ito ay isang tahimik na anyo ng tapang.
ang pananatili sa tabi ng isang nangangailangan, ang pagbibigay ng init sa isang nanlalamig, ang pag-aalay ng pag-asa sa isang nawawalan na nito. Sa mundong ito na puno ng sigalot, puno ng hindi pagkakaunawaan, puno ng karahasan, tayo ay laging may pagpipilian. Bawat araw, hinaharap natin ang sarili nating mga digmaan, sa opisina, sa social media, minsan kahit sa loob ng ating sariling tahanan. At sa bawat pagkakataon, may tanong na dapat nating sagutin. Anong landas ang pipiliin natin? Pipiliin ba nating maging tao na may kakayahang umunawa at magpatawad o hahayaan nating lamunin tayo ng galit at maging mas mababa pa roon? Ang kwento ng kabayong ito ay isang paalala na sa puso ng bawat isa sa atin may kakayahang maging mabuti. Kahit gaano pa kadilim ang paligid, ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatibay na sandata natin laban sa puot ng mundo. Sana, sa susunod na makakita tayo ng isang taong nangangailangan o kapag tayo mismo ay nasa gitna ng ating sariling laban, alalahanin natin ang kabayo sa gitna ng digmaan. At sana, tulad niya, piliin din nating manatili. Piliin nating maging mabuti. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga aral sa buhay. Hanggang sa muli.